ano ho ba talaga ang proseso para makatanggap o maging eligible sa benefits ng PhilHealth? Meron ho tayong Universal Healthcare Law. Tapos minsan, Correct. mismo Pangulo pa yun nag-a-announce sa mga expanded benefits. Meron tayong binabanggit, pinagmamalaki na zero balance billing sa mga public Yes. hospitals. How does one enjoy these benefits? Under the Universal Healthcare Law or the RA 11223, everyone, may dalawang provision doon na napaka-importante. One is the universality of the PhilHealth, na lahat ng Pilipino ay automatic member. Pangalawa, meron dong provision na ang lahat ng miyembro ay dapat merong immediate eligibility to all the benefits of PhilHealth. So, ang kinakailangan lang po, una, ang kinakailangan, although tayo ay miyembro, kailangan din po na tayo ay nakarehistro Okay. sa PhilHealth para po meron tayong PhilHealth Identification Number, which is yun po yung parang nagiging focal point natin, the Yes. PhilHealth Identification Number. At kapag meron na po tayo noon, ay tayo po, pag na-hospital or nangailangan ng gamutan, ay makakakuha at dapat makakuha na ng benepisyo. So yun lamang po, kailangan kayo ay rehistrado. Actually, kung hindi nga kayo rehistrado at kayo ay na-hospital, pwedeng at the point of service, may register po at makakakuha pa rin ng serbisyo at benepisyo. Dr. Pargas, ang ganda pong pakinggan, ano? But unfortunately, ito hong mga ganitong cases, tulad ng kay Mr. Sulit, nagkukos ang loss of trust and confidence among our members. Ngayon po, may mga nagsasabi, parang sayang daw yung contribution sa PhilHealth, na kung ganitong emergency at a time when you need it the most, hindi naman daw napapakinabangan. Ano hong masasabi natin dito? What is PhilHealth going to do moving forward? And perhaps, are we looking at the situation on the ground kung paano ba, ano ba ang kinakaharap ng ating mga kababayan when it comes to availing of public health services? Well, yes, tama ka, Ivan, no? Nakakalungkot din nga. Kasi, well, unang-una, because PhilHealth is a national program, it is very hard and it is a challenge really for PhilHealth to inform all the 120 million Filipinos of their benefits. That's why we are very appreciative of the help of everyone, especially our media partners, katulad po ninyo sa GMA 7, na tumutulong sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa benepisyo ng lahat. No, so that's one thing that we really need to look into, strengthening our information dissemination para po naiintindihan ng lahat at tama yung informasyon na nakukuha ng lahat. Pangalawa po, yes, tama rin po kayo na sa gitna ng ating pagpapalawak at pagpapaganda ng benepisyo ay meron din pong mga pagkakataon na nangyayari na ganito, kung kaya kinakailangan din po natin ang mas masusi at mas matibay na pakikipag-ugnayan sa ating mga healthcare providers para po maibigay ang sapat na benepisyo para sa ating mga miyembro. But ang maganda rin nito, Ivan, ang tingin ko kasi sa mga ganito is more on the brighter side. Because we really welcome complaints, suggestions, comments, because yan yung panahon na nakikita natin kung ano yung gap sa implementation, ano yung inconsistency sa interpretation. Diyan din natin nakikita kung meron talagang mga hindi sumusunod or hindi nagpapatupad ng ating polisiya, at dito rin nagkakaroon ng pagkakataon na talagang magkaroon ng tinatawag nating policy review and policy enhancement. So sa lahat ng ito, pinapangako po namin na aming una, tutulungan yung ating pasyente. Pangalawa, makikipag-usap po tayo sa ating mga ospital. At pangatlo, ay magre-revisa po tayo ng polisiya para mas maging karapat-dapat at mas madaling makakuha ng benepisyo sa PhilHealth.